number 1 na po lang imo, ar? Hachachis! Babe, nga na naman sad ka. Nga init naman sad kay kag-o. Alangan, kung palulong ta kamula ba, makatipid ang tatag 2,000 sa tong labandera. Ha! Sapa diha! Kung maayo ka palang untas kama, makatipid ang tatag 7,500 sa driver. Achichi! Nasaan man ako, iisa lang ang radyo ko. Ito po si Tony Gonzaga, I want more. MOR, my only radio for life. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mapapakinggan sa internet, pinaagi sa Facebook, kapamilya ng ating himpilan, ang 101.1. Pakilike lamang po ng ating fan page, MOR 101.1 Davao. Tapos ikiklik niyo po yung radio player and mapapakinggan niyo na po kami. Samantala ang ating personal na Facebook account, kapamilya, bosaji31@yahoo.com. Ang spelling po niyan, BEAUSAGI31@yahoo.com. Pakilike din po ng ating page, DJ Lady Batod, ang Batod, BATUD. This is the official overall #1 radio station in Davao City. 101.1. 101.1. MOR. KBP. Samantala, kapamilya, sa ngalan po ng pag-ibig, gagawin mo ang lahat. Ang pagbibigay ng maraming pagkakataon sa taong nanakit sa iyo, patatawarin mo siya ng paulit-ulit, tatanggapin ng buong puso at kaluluwa, kahit pa nga may realisasyon kang kailangan na siyang pakawalan because you deserve someone better. Pero sumusugal pa rin, kahit wala na nga, umaasa pa rin. Patuloy na nagmamahal at umiibig. May takdang panahon kaya na mahinuha mong ikaw na rin lang ang dumaragdag sa sakit na iyong nararamdaman. Ito po ang revelation ng isang babae, taga rito lamang po sa Davao City. Hindi po niya kayang i-let go ang pag-ibig na nananakit ng damdamin niya. This program is brought to you by Alpenlibe Candy. Share the creamy goodness. Ano man ang iginuhit ng kapalaran, gaano man kahapdi ang dulot ng nakaraan, gunita man hanggang ngayoy pinapasan, may kaagapay. Narito ang programang magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay. Dear M.O.R. with Ladybug. Salamat Englandan and John Ford Collins. Limutan ko yung name niya. Siya rin kasing lumang singer, lumang kanta. Hanap ka kaibasahon. May nga pundak bayan sa durian. O sa tibo kalibutan. Kutob sa giabot sa atong pagsibya. Maayong hapon, sibya kayo. Piliyedom na sa classmates sa una, sibya. Siyempre, ang oras po sa buong kapuluan, alauna 16 na kapamilya. Siyempre, it's a brand new day, it's a brand new week. Echos. Ano ba ngayon? 16. Sa buwan ng Setyembre, kapamilya 2013, pangatlong Lunes. Sa buwang ito, kumusta po kayo? Nanambok na ba mo? Nagniwang mo? Lain kay paminawan, o lain kang lantaon kapamilya, no, na ang laki niyong lumamon, bonggang-bongga niya, payat. Mura di gabaan lang sa grasya. Mabuti sana kung bonggang-bonggang aktibo ang metabolism, mapaspas kiingem sana. Kadi saan og lamoy, may nga mga factor kapamilya, kadi yun gihapon na manambok, mga inaana nga mga factor. Pero ka ng mga glutonin na mga pen, laki na kaayo. It's 1:17, tatlong revelations po ang sasa inyo sa loob ng 2 oras kapamilya, gaya po na ating nakagawian, as in as useless, as useful, as usual. Yung bonggang-bongga at maraming pabati mamaya ating timbawason kapamilya as we go along. As we go along, mga English. Mga bossing driver natin, maraming salamat po sa inyong pagkikinig lagi. At wala gitaw nila gibali ng mga dayo, sa mga stereo, sa mga kapamilya naman natin na nasa kanilang mga tahanan. Maraming thank you din po sa inyo, sa mga nasa kanilang mga opisina, nasa mga kapitbahay, nanumbalay lang kay Manlibak. Ngayon, Ana, sige, go. Go daw talaga. Oo. Mao naman gina inyong lingaw lang magpugan na mo among
i-delete ninyo ng inyong linga o niya, ora ba may ikahulip ka na? Nagot. Bayot pag yun. Sa mga in love, sa mga kabi-break din lamang, sa mga bago pa lamang pasok sa bagong relasyon. Kinsa man ang imong karelasyon ron, kinsa man ang imong ginapursu, maimo jud ka na. Wa ka na hilaing tag-iya. Gwapa or gwapo na kay kaana kung feeling nimo sugton ka or kanang mamihimong kamo. Kay iilis gid niya ang iyahang kasamtangang karelasyon tungod nimo niya gwapo na kaana. Ano man ang pinagagagawa sa buhay, sino man ang kasama, saan man kay naroon, kapamilya, dapat po tiyakin ang lahat ng yan. Dapat ang lahat ng ito ay legal. Paniguruha, ginintahan, puwera, buyag, nga legal ang inyong ginabuhat ron. Kay kung dili, inyo masadang tulubagon. Di man naasasukin. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong Lady Bato. Din syempre kapamilya hanggang alas 3 po tayo ng hapon. Kahit welcome sa programang Dear M.O.R. My own revelation. Syempre magsisimula ang ating programa kapamilya with this revelation ng isang babae. Taga rito lamang po sa Davao City. Tatawagin po natin siya sa pangalang Aurea. Mga pangungumpisan sa Dear M.O.R. with Lady Bato. Nagmamahal at umiibig po ako ng labis. Alam kong hindi laro. Dahil kung hindi, wala sana akong maramdamang kahit na anong sakit ngayon. Ang totoo, nakaset na sa aking isip at puso ang lahat. Na habang buhay, kaming dalawa na lamang. Pero niloloko na lamang pala ang aking sarili. Kasabay ng panloloko niya sa akin. Nais ko pong marinig ang inyong mga ginintuang payo. Kaya po ako nakikibahagi dito. Sana'y hindi po ako mabibigo. Good afternoon po sa inyong lahat, Lady Badod. Ikubli niyo na lamang po ako sa pangalang Aurea. Ako po ay nakatira dito lamang sa Davao City. Lady Batod, mahal na mahal po namin ni Ivan ang isa't isa. Actually, yun ang paniniwala ko. Sa ganang akin, wala naman ang kwestiyon patungkol sa damdamin ko. Nagbabalak na kami noon na magsama sa iisang bubong. Pero ang kasal ay saka na namin pag-uusapan. Basta't magsasama kaming parang tunay na mag-asawa. Masaya po dahil suportado ako ng aking ama. Sa katunayan, ibinili pa kaming dalawa ng bahay para na kami wag nang mahirapan sa upa kung sakaling magre-renta pa. Masarap po ang buhay, Lady Batod. Lalo na't magkasama kaming dalawa ni Ivan. Mahal na mahal ko po siya. Pero inaamin ko rin, kasabay ng kasiyahan ko sa piling niya, hindi ko rin maikakaila na nagkaroon kami ng maraming problema. Mga simpleng bagay na nagiging komplikado.
na ang pagiging komplikado ay nauuwi sa sakitan ng pisikal. Napagbubuhatan po niya ako ng kamay. Pero sa kabila nito, pinapalampas ko lamang noon. Naisip ko, marahil normal lamang yon. Paglalabas lamang yon ng kanyang galit. Maigi na rin ganoon, kaysa sa sasarilinin lamang niya at hindi ko alam kung napaano siya. Ngunit ang minsan po'y nagiging madalas na rin kalaunan, Lady Baton. Lagi na lamang niya akong sinasaktan ng pisikal. Hindi pala siya marunong talagang magtimpi. Naisip ko rin, kung mahal nga niya ako, hindi niya ako sasaktan sa kahit na anong paraan, lalo na sa pisikal. Kahit mahal na mahal ko siya, kalaunay nagpasya akong tapusin na ang lahat sa amin. Nakipaghiwalay po ako. Masakit po para sa akin ang hakbang na aking ginawa. Pero iniisip ko rin ang aking sarili. Ang aking pamilya nga po hindi ako nagawang pagbuhatan ng kamay kahit minsan. Pero bakit siya na nagsasabing mahal ako, higaan lamang ng kamay niya para maltratuhin ako? Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, Lady Baton. Nananatili pa rin ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Nakukumbinsi naman po ako ni Ivan na mahal nga niya ako. At sorry siya sa kanyang ginawa noon sa akin. Panay po ang paghingi niya ng tawad. Muli po niya akong sinusuyo. Nais niyang magkabalikan kaming dalawa. Ako naman po bilang marupok na babaeng nagmamahal pa rin sa kanya, laging lumalambot ang aking puso. At hindi ko kayang tikisin ang damdamin ko. Kaya't makailang ulit ko rin siyang napagbibigyan na makasama ako sa pribadong lugar. Dahil inaamin kong labis ko rin naman siyang namimiss. Pero napag-uusapan na rin ang pagbabalikan namin. Ako naman, kailangan ko na maging wais. Kaya't nag-iisip ako. Kamutik na akong bumigay uli, Lady Baton, at makikipagbalikan na muli sana ako sa kanya nang may natuklasan ako. Isang kaibigan po ang nagulat na patuloy pa rin daw kaming dalawang nagkikita, samantalang may iba na raw siya. Hindi po ako makapaniwalang niloloko na lamang talaga ako ni Ivan. Nung nagkahiwalay pala kaming dalawa, naugnay na siya sa iba pang babae. At nagsasama na rin silang dalawa sa iisang bubong. Hindi ko alam kung ano ang sadya niya sa akin. Ayoko pong isiping pera ko lang ang habol niya dahil may kaya ang aming pamilya. Suportado ako ng aking ama, businesswoman ako, at siya isang singer ng isang banda. Hindi naman maliit ang tingin ko sa kanya kahit ayokong paniwalaan ang mga kaibigan ko na nagsasabi ng ganito. Ngunit ikinagimbal ko ang aking natuklasan na pinupurso niya ako samantalang may girlfriend na siya. May kalibin na siya. Ano pa ba naman ang pakay niya sa akin? Ano ang plano niya? Paniniwalaan ko pa ba siya sa mga sinasabi niyang labis siyang nagsisisi sa mga ginawa niya sa akin noon at mahal pa rin niya ako? Ang totoo po, Lady Baton, nakipagtikisan na ako sa kanya ngayon. Pinagsusumikapan kong wag nang tumugon pa sa kanya. Wag nang makipagkita. Wag nang maging available para sa kanya. Pero inaamin ko rin, wala pa rin namang nagbabago sa damdamin ko. Ganoon pa rin. Mahal na mahal at iniibig ko pa rin siya. Hindi ko alam kung paanong tutuldukan ng lahat ng ito. Kung maaari nga lamang overnight ay maiwaksi ko sa aking isip at puso itong lahat, ginawa ko na sana. Hirap na hirap po ako. Kahit na anong gawin kong paglilibang sa sarili, mag-focus sa negosyo at sumama sa mga kaibigan, naiisip ko pa rin si Ivan. Paano ko po ba siya makakalimutan? Paano ko siyang i-resist lagi at ito'y gawing habang buhay? Natatakot po ako na baka muli akong bumigay. Tulungan niyo po sana ako.
Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo. More power po at sa programang ito. Hanggang sa muli. My own revelation. Aurea. Hachichi! Hachichi! Hindi mo sabihin, hindi mo ako magtatagot sa mga hayop na yan. Weh! Uy, lami! Kayet! Uy, Ranggo! Gawas man lagi katsin yan. Wala na ka ni tanaw? Uy, lami na sa idaharang. Puro na makak na mga artista. Nganong namakak man? True story man kaya na. Hachichi! May pagpaminaw sa lahat ng mga kapamilya nating Imotera at Imotera dyan sa Bansalan, Davao del Sur at iisa-isahin ko mamaya sa abot ng aking makakaya ang mga tao doon. Talagang uubusin. Hindi ko kaya yon. Hindi ko naman maalala lahat ng mga pangalan nila. Ang oras natin kapamilya, alaw na 32 na. Time